Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Revolver. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula kung saan makikita si Jake Green na naglalakad palabas ng kulungan pagkatapos ng 7 taong pagkakakulong. Si Jake Green ay isang batikang gambler mula sa London. 2 taon nang lumipas, siya at ang kanyang kapatid na si Billy ay bumisita sa isang sikat na kasino upang makuha ang perang inutang sa kanila ni Dorothy Maka, isang crime leader. Sa kasino, hindi pinansin ni Jake ang babala ng kanyang bodyguard na si Paul, at walang pag-aatubiling pinayagan ni Maka si Jake na sumali sa kanyang private game. Sa pagpunta sa game room, nagdadalawang isip gamitin ni Jake ang elevator dahil sa kanyang claustrophobia, ngunit nakumbinsi siya ng ibang bodyguards, dahil sinabi sa kanya na kung gusto niyang makapunta sa game room ay kailangan niyang umakyat gamit ang hagdanan papunta sa 20th floor. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sumakay si Jake sa elevator at nagkaroon siya ng panic attack. Sa game room, ang unang pakikipagpustahan ni Jake ay isang coin flip laban sa ibang mga player, na sinadyang niyang mapatalo siya upang maloko si Maka at upang labanan siya nito. Nang tumaya siya laban kay Maka, nanalo siya. Mabilis na umalis sina Billy at Jake sa kasino dala ang mga bag na puno ng pera. Habang sila ay umaalis, sila ay hinarang ng isang lalaking nagngangalang Zack na nagbabala sa kanila ng paparating na panganib at nag-aalok ng tulong, at saka ibinigay kay Jake ang kanyang business card. Dahil sa takot niya sa pagsakay ng elevator nagpasya si Jake na bumaba gamit ang hagdanan, ngunit nag-collapse siya matapos mabasa ang nakasulat sa business card ni Zack na nagsasabing, sumakay sa elevator. Dinala si Jake sa ospital, habang si Maka ay nagpunta kay Paul, na natatakot na baka gumanti si Jake matapos ang 7 taon sa bilangguan, lalo na dahil sa isang pangyayari na may kinalaman sa kapatid ng kanyang asawa. Nag-utos si Maka kay Paul na umupa ng pinakamahusay na hitman upang patayin si Jake. Sa ospital, sinabi kay Jake na wala pang nakikitang malinaw na dahilan para sa pagkawala ng kanyang malay, kaya dapat muna siyang umuwi at magpahinga habang naghihintay ng resulta ng blood test. Umuwi si Billy sa kanyang sariling apartment habang si Jake, kasama ang kanyang mga bodyguard, ay nasurpresa ng pagbabarilin silang lahat sa kanilang pagdating sa kanilang inuuwian. Nakaligtas si Jake sa nangyaring ambush nang yumuko siya, nang may nakita siyang card sa pintuan ng apartment na may nakasulat na "Pick this up". Habang sinusubukan niyang tumakas papunta sa kanyang kotse, biglang tinamaan ng bala ang driver, mabuti na lamang ay dumating si Zack sa tamang oras upang iligtas siya at dalhin sa isang ligtas na lugar. Nagulat si Sorter, ang hitman, sa kanyang naging masamang performance dahil hindi pa ito nangyari sa kanya dati at nagdududa na baka may nagbabala kay Jake. Ngunit para kay Maka, ang alibay ni Sorter ay isang kapalpakan, kahit pa sinasabi niyang mayroon siyang masamang hinala sa nangyari. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Zack si Jake sa kanyang partner na si Avi, na kumuha ng mga medical records ni Jake. Ang resulta ay nagpapakita na mayroon si Jake ng isang bihirang sakit sa dugo na papatay sa kanya sa loob lamang ng 3 araw. Nag-alok sina Zack at Avi kay Jake ng proteksyon na may non-negotiable condition. Una dito ay dapat ibigay ni Jake sa kanila ang lahat ng kanyang pera, at pangalawa ay sumunod siya sa lahat ng kanilang sinasabi, kasama na ang pagsagot niya sa anumang mga tanong nila. Binibigyan nila siya ng 3 oras upang magdesisyon. Ngunit umalis si Jake nang hindi sumasagot, nagdududa na sinusubukan siyang lokohin ng dalawa. Nang makakuha si Jake ng parehong resulta sa ospital, naniniwala pa rin siya na maaaring nabayaran ang laboratorio ni Zack at Avi, kaya hinanap niya ang pangalawang opinyon mula sa kanyang personal na doktor, na kumpirmado rin ang parehong malungkot na diagnosis. Matapos bantaan siya ni Jake ng baril upang tiyakin na hindi siya binabayaran, inamin sa kanya ng doktor na wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos, nagpunta si Jake sa bangko upang mag-withdraw ng pera, at bumalik upang pumayag sa mga kondisyon ng mga lalaki. Habang sila ay nasa biyahe, ibinunyag ni Avi na sila ay mga loan shark at gagamitin ang pera ni Jake para sa kanilang mga pautang. Sa pagdalaw nila sa kanilang unang kliyente upang ihatid ang pera, pinilit ni Avi si Jake na sabihin ang kanyang koneksyon kay Maka.
Ayon kay Jake, noon ay nag-employ si Maka ng tatlong napaka-bobong lalaki na kilala bilang The Three Eddies. Nang mawala ang kanilang card player bago ang malaking laro, alam nilang magaling si Jake sa paglalaro at inalok nila siya na sumali. Bagaman ayaw ni Jake, pinagbantaan nila ang pamilya ni Billy kaya napilitan si Jake na tanggapin para protektahan sila. Sa gitna ng laro, sinimulan ng ibang manlalaro na insultuhin si Jake at ang kanyang ina. Hindi na matiis ni Jake ito kaya nagumpisa siyang magpaputok pagtapos magkagulo na wala ng kuryente at biglang nawala ang mga pera sa lugar. At bigla na lang may kumuha kay Jake para imbestigahan matapos may isang tao na nagbanggit sa kanyang pangalan. Upang pigilan siya sa pagsasalita, pinagbantaan nila ang pamangkin niya at aksidenteng napatay ang kanyang sister-in-law habang pinoprotektahan nito ang kanyang anak. Hindi sinabi ni Jake sa pulisya na si Maka ang nag-organisa ng mga laro at nakulong siya ng 7 taon sa bilangguan. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong, nagalit si Maka sa Three Eddies sa isang hindi malamang dahilan, kaya pinapatay niya sila at pagkatapos ay ibinaon sila gamit ang semento. Matapos makita ang maraming kliyente, sinabi ni Zack kay Jake na tumigil muna siya sa isang motel. Sa parehong oras, bumisita si Maka at si Paul sa isang crime boss na si Sam Gold, na mayroong mataas na paggalang sa iba pang mga crime leader. Gayunpaman, hindi direktang nakikipagkita si Gold sa mga tao, kaya nakipag-usap sila sa kanyang advisor na si Lily Walker. Pumayag siya na ayusin ang isang deal ng powder kay Maka at binalaan siya na galit si Gold sa atensyon at hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sa kabilang banda, nakikipaglaro si Jake ng chess kay Avi at nagbigay siya sa kanya ng karagdagan pang pera. Nagtanong si Avi tungkol sa karanasan ni Jake sa bilangguan. Ipinaliwanag ni Jake na may dalawang pagpipilian siya. Una ay ang pagkakakulong ng 14 na taon sa General Prison o 7 taon na pagkakakulong sa solitary confinement. At ang pinili niya ay ang solitary. Ang kanyang selda ay nasa pagitan ng isang master sa chess at isang conman na matagal nang nandoon. Hindi sila nag-uusap ng harapan ngunit kilala nila ang isa't isa. Sa unang 5 taon, nagkakausap sila sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga aklat sa library, at tinuruan si Jake ng kanilang sikretong formula para manalo sa anumang laro. Ang master sa chess at ang conman ay nagplano ng pag-escape at nangako na isasama si Jake. Ngunit nang sila ay makatakas, biglang silang nawala ng walang bakas, iniwan si Jake. Nang palayain si Jake pagkatapos ng 2 taon, natuklasan niya na kinuha nila ang lahat ng kanyang pera at iniwan ang isang sulat na nagsasabing, maaari kang maging mas matalino sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa mas matalinong kalaban. Gamit ang kanilang formula, yumaman si Jake sa pamamagitan ng pagsusugal sa iba't ibang kasino. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na bumibisita si Jake sa iba't ibang kliyente at nagbibigay ng kanyang sariling pera. Kailangan din niya silang takutin kung hindi makakapagbayad, ngunit hindi niya kayang saktan ang mga inosenteng taong desperado. Samantala, nagsabit sina Avi at Zack ng isang kadena sa isang truck papunta sa pader. Pinaplano nilang pabagsakin ito at ma-access ang isang safe na nasa likod nito. Ang safe na ito ay naglalaman ng powder na ipinangako ni Maka kay Lily. Nang malaman ni Maka ang pagnanakaw, initusan niya si Paul na aksyonan ito sa anumang paraan. Lumapit si Paul sa kanilang kalaban, ang pinuno ng triad na si Lord John, na pumayag na mag-supply ng powder sa maikling abiso ngunit sa napakamahal na presyo. Si Jake, Zack, Avi, at ang kanilang grupo ay pumunta sa hotel kung saan nakatakda ang palitan. Sila'y nagtago sa katabing silid ng mga thugs, nagbukas ng butas sa pader, at nagpalabas ng sleeping gas na nagpabagsak sa mga tauhan ni Maka at John. Pagkatapos ay ninakaw nila ang pera at ang powder. Ginawa itong mukhang ninakaw ni Maka kay John at vice versa. Sa huli, nakatanggap si Jake ng tawag mula kay Billy na nagbabala sa kanya na napaka-peligroso ni Zack at Avi na kahit si Gold ay umiiwas sa kanila. Pinapayuhan si Jake na umalis. Hindi pinakinggan ni Jake ang babala at nagpatuloy sa kanyang trabaho, kung saan hinaharap niya ang isang utos na barilin ng isang kliyente. Tumanggi siya at sinubukan na barilin si Avi, ngunit napagtanto niya na walang laman ang baril bago siya suntukin at ma-knockout ni Avi pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Pagkatapos ng ilang oras, nagising si Jake sa motel at nakatanggap ng tawag mula kay Avi na nagsasabing nakaligtas na siya sa kanyang ikatlong araw at dapat siyang magpa-check up uli.
Pagkatapos ng pagbisita ng kanyang pamangkin at ni Billy, na nag-iwan ng baril para sa kanyang kaligtasan, bumisita si Jake sa kanyang doktor. Kinumpirma ng doktor na mali ang unang diagnosis at malusog nga si Jake. Sinubukan ni Jake na tawagan si Avi at humingi ng paliwanag, ngunit sinabi ni Avi na kailangan niyang maghintay. Samantala, nag-iipon ng impormasyon si Paul at natuklasan ang pagkakasangkot ni Jake sa mga problema ng kanyang mga tauhan. Bilang resulta, iniutos ni Maka kay Paul na ipapatay niya si Jake sa mga tauhan nito. Nang bumalik si Jake sa motel, naroon sina Avi at Zach at nagbabala sa kanya na naghihintay sa loob ang mga tauhan ni Maka. Pagkatapos, tumakas si Jake at hinabol siya ng mga tauhan ni Paul. Sa gitna ng habulan, isang tauhan ni Paul ang aksidenteng nabaril ang kanyang sarili, at inakala ng iba na si Jake ang pumatay sa kanya. Pumunta si Jake sa opisina nina Avi at Zach, kung saan ipinahayag nila na alam na nila mula pa noon na hindi ganap na tapat si Jake tungkol sa kanyang nakaraang transaksyon sa mga eddies. Inantay ng tatlong ito si Jake na makalaya sa bilangguan upang patayin siya dahil sa kanyang mga aksyon na nagresulta sa kanilang pagkakatanggal sa trabaho kay Maka. Upang iligtas ang kanyang sarili, inalok niya ang isang kasunduan sa mga eddies, kada buwan, bibigyan niya sila ng 3% ng anumang pera na inutang nila sa kanya. Sa simula, iisa lamang ang Eddie na tumanggap ng alok. Gayunpaman, nang makita nilang mapagkakatiwalaan siya, naisipan nilang sumali, ngunit hiningi nila ngayon ang 4%. Sa katunayan, ginagamit ni Jake ang pera ng isang Eddie upang bayaran ang isa pa, kaya hindi siya nawawala ng sariling pera. Sa huli, naubos na ng mga Eddies ang perang inutang at kailangan nilang mangutang kay Maka. Agad na naging curious si Maka tungkol sa misteryosong pinagkukunan ng pera ng mga Eddies. Matapos maglaro sa sugal at yumaman, nagdesisyon si Jake na magbakasyon kasama ang kanyang kapatid at pamangkin. Sa panahong ito, pinapatay ni Maka ang mga Eddies dahil hindi na sila makapagbayad sa kanya. Habang kumakain si Maka sa isang mamahaling restaurant, ipinaalam ng kanyang mga tauhan sa kanya na nakatakas si Jake. Napansin ni Sorter ang kasintahan ni John na nagpanggap bilang isang waitress at binaril ito bago umalis upang habulin ang driver nito. Hindi niya naabutan ang kanyang target at nasugatan lamang ang babae. Bago mamatay, nagawa ng babae na barilin ang isa sa mga daliri ni Maka sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos nito, ipinadala si Sorter sa taguan ni Lord John upang patayin ito at ang kanyang mga tauhan. Samantala, nakikipag-usap pa rin si Jake kay Zach at Avi habang naglalaro sila ng golf sa isang bubong. Ipinaalam nila sa kanya na hindi totoo si Gold, siya lamang ay isang simbolo ng ego at kasakiman, may kapangyarihan lamang sa mga naniniwala sa kanya. Napagtanto ni Jake na kailangan na niyang baguhin ang mga bagay na umiimpluwensya sa kanya. Pagkatapos nito, ini-withdraw ni Jake ang kanyang pera sa bangko at pinamigay ito lahat bago lihim na pumasok sa kwarto ni Maka. Sa harap ng mga boses sa kanyang isipan, na sumisimbolo sa kanyang ego, humingi ng paumanhin si Jake kay Maka sa panlilinlang sa kanya. Kinilala niya si Maka bilang pinakamataas na crime lord, at sinabi sa kanya na nag-donate siya sa pangalan ni Maka bago umalis. Upang harapin ang kanyang mga takot, sumakay si Jake sa isang elevator na naipit sa ika-13 palapag. Habang nilalabanan ni Jake ang kanyang panic attack, at sa kanyang isip ay tinatanggihan niya ang kanyang ego, sa huli siya ang nagpalaya sa kanyang sarili mula sa pagkakakontrol nito. Nang muling gumana ang elevator, nakarating si Jake sa ground floor at nakita niya ang armadong si Maka, na ang kanyang sariling ego ang nagpapagalit sa kanya. Si Jake, na ngayon ay kalmado at mapayapa ay tahimik na naglakad palabas sa harap ni Maka, na lalo lamang nagpapagalit sa kanya dahil hindi niya maunawaan ang kawalan ng takot ni Jake. Iniwan si Maka na umiiyak, na-realize niya ang kanyang kahihiyan. Kinabukasan, ipinakita ni Paul kay Maka ang mga local newspaper na may naka-highlights na pangalan niya. Tunay nga na nagbigay si Jake ng donasyon sa pangalan ni Maka, na nagpapakita sa publiko na mahalaga sa kanya ang komunidad. Tuwang-tuwa si Maka sa pagkilala na ito ngunit biglang sinabi ni Paul na may hawak na powder si Jake at siya ang nagmanipula sa kanilang lahat. Pumunta sina Paul, Sorter, at ang iba pang mga tauhan ni Maka kay Billy.
Nahalata ni Billy ang pagtatraidor sa kanya ng isa sa kanyang mga bantay, kaya nagtago siya kasama ang kanyang anak sa isang aparador. Nang matagpuan, sinimula ng mga lalaki ang pagbugbog sa kanya habang tinatanong, naniniwala sila na nagsisinungaling siya tungkol sa hindi niya alam kung saan naruroon si Jake at ang powder. Mas lalong nagiging malupit ang mga pamamaraan ng pagtorture ni Paul, na nagpapangamba kay Sorter, lalo na nang matuklasan nila ang kanyang anak na nagtatago at nang dalhin ito palabas. Tinanggihan ni Sorter na saktan ng isang bata, kaya iniwan niya ang kanyang pagkamatapat sa kanyang ego at pinatay ng isa-isa ang kanyang mga kasamahan, ngunit nagkamali siya sa huli at siya rin ay pinatay. Samantala, bumisita si Lily kay Maka at dala ang isang regalo mula kay Gold. Ayon sa kanya, hindi nasisiyahan si Gold sa media presence ni Maka, dahil ayaw niya ng publicity. Sinabi ni Lily kay Maka na tapos na ang kanyang panahon at hindi na siya bibigyan ng isa pang pagkakataon, na nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Dinala ni na Avi at Zack si Jake at ang powder sa kasino ni Maka, kung saan nanalo si Avi sa isang laro ng chess laban kay Jake habang ibinubunyag ang mga huling detalye ng kanilang kwento. Magkatabi sina Avi at Zack sa selda malapit kay Jake, umaasa na madadala nila siya. Ngunit hindi pa handa si Jake na harapin ang katotohanan na sila ay mga imahinasyon lamang. Wala ng oras si Jake upang maunawaan ang pagkaalam na ito dahil dinala siya ng mga gwardya ng kasino kay Maka, na hawak ang kanyang pamangkin. Ibinalik ni Jake ang mga bag ng powder sa sahig, at pinapakalma niya ang kanyang pamangkin, at sinabing ang lahat ay magiging maayos, na nagpapagalit kay Maka dahil hindi natatakot si Jake kahit na may baril na nakatutok sa bata. Dahil sa kahihiyan, ang mga boses ng ego ni Maka ay nagsasabi sa kanya na hindi kayang saktan ni Jake ang isang taong patay na. Bilang resulta, itinutok niya ang baril sa kanyang sariling ulo at kinalabat ang gatilyo. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!